Amahan na po nga Diyos, salamat na usab sa opportunity nga din kami nagagather together sa pagsimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran. Din mao'y tinguha sa tagsatagsa ng kamakalag nga din kami makatuon sa imong balaan nga pulong samtang nagahulat kami sa imong pagbalik kay mao kini ang imong pinakataas nga handom sa imong mga kanakan. Nga din kami kanunay nga magatuon sa imong pulong. In fact, si Joshua nagaingon adlaw gabi nagatuon siya sa imong pulong. Father God, ubani kami karon, salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Salamat sa imong pagtabang sa matag usa kanamo. Nga dili masayang ang tagsa-tagsa ng mga ginabuhat bisan man sa among pagpaminaw, sa among pagtuon, o bisan man kanako Father God sa akong pagtudlo nga kining tanan dili may mong kawang sa matubangan. Kung dili kini adunay value sa eternity, adunay tumbas nga ganti sa malabot nga mga panahon. Kining tanan na akong ginatugyan, akong ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Well, ang series sa atong pagtuon, naputol-putol yun kini tungod kay usahay adunay kita mga bisita, mga higala ng mga pastor nga diin ato sa pamihatagan og panahon nga magatundong natin kanato apan sa gihapon wala may problema kay masumpay ra nato pagka sunod nga Domingo, no? In fact, this coming Sunday ipadayon ni Pastor Henry ng gitudlo kay wala mi katumuhuman, no? So this coming Sunday Christmas party nato kana siya, but si Pastor Henry mausab ang atong speaker, no? By that time. Now, usa ka butang buot na kong i-emphasize yun kaninyo nga ang atong kinabuhi, ang atong pagkinabuhi kinahanglan yun nga masubay siya sa insaktong protocol or procedure. Kasi ang Diyos taas kayo ang iyang standard, no? The standard of God sa kinabuhi sa tao aron nga madawat ang atong mga bulhaton perting taasa. O kung dili nato masabtan ang standard sa Dios, wala gyud walay gitawag nato challenge sa atong kinabuhi. In fact, kung magsugod kita sa salvation, ang standard sa Dios sa salvation is 100% righteousness. Sa salvation pa lang na siya. So, meaning, walay makaadto sa langit kung dili ka 100% righteous. Ira na katas ang standard sa Diyos. O mo ka na nga nakita niya nga dili man kaya sa tao nga makabaton sa 100% nga pagkamatarong, mo ka na nga ipadala niya ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus o si Jesus Christ gilansang sa cross, gibayran niya ang tanan natong sala dito sa cross, o sa diha nga ikaw mituo midawat kaniya, nakadawat ka sa 100% nga righteousness. O busa, pwede na ka qualified ka na o qualified ka na nga makadtong langit kay ni standard sa Dios nga wala gi usak ka sala nga tong bitbiton niya sa dihang moadto tag langit. Wala gid pagkagusto ang Dios og sala. Og tungod kay wa siya makagusto og sala, dili pwede nga adunay usa ka tawo nga moadto sa langit nga adunay sala. Busa ang kalalom sa iyang plano mao nga iyang gipadala niyang buktong anak sa kalibutan. And Jesus Christ died on the cross, gibayran niya ang tanan natong sala, o
o si bisan kinsa nga mutuog musalig kaniya ingon nga yang Ginoo manluluwas makadto na sa langit kay nganuman kita aduna nay 100% nga pagkamatarong. Ang gigamit nga termino niya ni Pastor Henry atong milabing Domingo unsa? Gibisdihan ba? Gisaninaan ta og 100% righteousness. Mo na nga makadto na taglangit. Pero kung ato yung una-unahon sa atong kaugalingon, di ta kadtog langit. Di na to kaya. Grasya lang yun sa Diyos nga makadto taglangit. Kay gibuhat ni Jesus Christ ang tanan, o ikaw kako nga mituog minawat ngadto kaniya, gihatagan og 100% righteousness. Nga diin pinagi niya na kita pasado na, no? Ang pasado na tang tanan, kitang tanan, no? Nga mituog kang Kristo Jesus, pasar na ta. Ang nakanindot pa yun kay 100% ang atong pagkapasar. Dili kay 99%. Kaya kung 99% lang, dili pa tayo magkatog langit. Ang requirement sa Diyos is 100%. 100% na pagkamatarong. Dili kaya buhaton sa tao. Dili kaya paningkamutan sa tao. Dili kaya trabahuan sa tao. Mabita ng uban, mingon nga maningkamot sila. Bisag kung saan nila paningkamot. Dili nila makaya. Ang standard sa Diyos, taas kayo. Dili lang higher. Highest. Super highest ang standard sa Diyos. Dili din pwede nga doon ay usan na mo ipon sa iya dito nga makasasala. Wala. Kaya ang Diyos balaan man. Huwag mo sa alam ka na itong tanan nga nagatuon na kang Kristo Jesus, yes, nakabaton kita niya ng 100% nga pagkamatarong nga din nag-qualify ka na ito nga kita makatod langit. And then, sa peace to plan of God, taas niya po na niyang standard. Sa peace to plan of God, sa Christian way of life, wala po yung madawat sa Diyos nga tanang buhat sa tao. Kining tanan nimong mga paningkamot, dili po di madawat sa Diyos kung energy of the flesh ni siya. Wala. Mao na nga sa peace to plan of God, sa Christian way of life, ang standard sa Diyos gihapon mao ang gitawag experiential sanctification. Buti pasabot nga sa imong pagpangalagad sa Diyos, dapat limpyo ka experientially. Limpyo ka experientially. Nagpasabot, walay tinta sa sala sa imong kinabuhi sa dihang ikaw nga nagapangalagad sa Diyos. Kaya kung adunay sala sa sulod sa imong kinabuhi, dili gyapon madawat sa Diyos. Yes, mamalangit na ka kay nagdawat mo ka kang Kristo Jesus na nakay positional righteousness, pero sa ganti, sa reward, huwag kayo madawat nga na. Kaya ang standard sa Diyos, unya sa bimasit judgment, sa diyang mag-atubang na unya kita nga to sa langit, ang iyang evaluate, ang iyang ginasala, ang katong pagpangalagad nimo nga din experientially righteous ka. Matarong ka sa tibangan sa Diyos. Busa, kung namang kakawindirhin, nagsimba man ka, andin, adunay sala sa imong kinabuhi, unang ginagamit din na to ang 1 John 1:9. Kaya 1 John 1:9, nag-ingon ko ni, sugid na to ang atong sala, siya matinumanon o andam nga mga pasaylo sa itong mga sala, o mga limpyo sa tanang dili pagkamatarong. So mahimo kang limpyo. Limpyo ka, 100% limpyo ka. Automatic. Once nga limpyo ka, automatic you are spiritual. O kana siya nga area mo ka ng sa imo ang pagpangalagad, mo ka na ang madawat sa Diyos. Pero tintaasa sa standard sa Diyos. Ang tanang standard sa Diyos is gitawag na to absolute righteousness. Sa kaluwasan, dapat absolute righteousness. Sa pagpangalagad, dapat absolute experiential righteousness. O pag-abot na sa peace tree plan of God, dito na sa eternity niya, yes, kitang tanan, blameless na kita dito. Blameless. Wala na yung usang kasala nga naa dito. Mo bitaw na nga
ang plano gyud sa Dios atong kinabuhi is pagkamatarong gyud tanan. Pagkamatarong tanan. Ano yung just to hope na nasabtan ninyo ka na siya kay nagkadugay kita nga nagapangalagad sa Dios, nagkaduol ang atong panahon nga mo sugat na tanga to kaniya. O kung wala na to na siya masabti nan kawag niya po ng atong pagkinabuhi. Muna sa atong pagkinabuhi matag adlaw, as I listen to Ma'am Glinda, tama yun, no? O unsang imong nasabtan sa pulong sa Dios, imo yung dapat ikinabuhi. Ikinabuhi yun mo. Dapat magkinabuhi ka based sa kabubuton sa Dios atong kinabuhi. Okay, so dinhi na kita karon sa ato ang pagtuon atong milabay nga Domingo. Yes, atong natun-an ang 5 crowns o ang rank and authority atong i-review naman sa magkadyot before kita mo ato sunan. Okay, so mao paghapon kini atong pagtuon, no? Ang duha ka ruta padulong sa milenyo. Mao ni atong gitunan, no? O unsa pamagi nga makasunod kita sa milenyo. Now mo ni atong panahon karon napata sa churches kini. O sa churches siguro na nato sa kilid tumoy na kaita. Nagulat ta sa rapture. Wala kita may manuog kanu sa rapture. Now, adunay duha ka ruta padulong sa milenyo. Ang unang ruta kini musaka sa taas-taas, hinatagay og ganti diri, hinatagay og crown, hinatagay og reward, hinatagay og position para sa pagkanaog diri sa kingdom kita magahari na uban kay Kristo. So muna usa ka ruta para na siya sa mga magtutuo sa panahon sa iglesia. So karon kung ikaw nagatuo na kang Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas, dili ay mo ruta, no, dili mo ruta. Dili ka mosunod diri sa 7 years tribulation. Ang makasunod sa 7 years tribulation katong mga dili magtutuo sa panahon diri sa churches o nya dili man sila magtutuo, sunod sila sa 7 years tribulation. Pag sunod nila sa 7 years tribulation, nahimo silang magtutuo sa panahon sa 7 years tribulation. Ngano man, gikan din na sila yung mga background. Siguro nasangyawan na sila, pero wala sila mutuo. O siguro, diri, nana sila religion, pero ang ilang pagtuo, ang ilang buhat ang makaluwas. Now, just remember, ang buhat na to, dili makaluwas. Bisag unsa ta kamaayo o kabutan. Dili, sa ako nangingon, dili ta kapasar sa standard sa Diyos. Ang standard sa Diyos is 100% righteousness. Una na magkantong langit. Naunsaw pa na ito pagkantong langit kung magsalita sa atong pagkamaayo. Nga atong pagkamaayo, sagol man na hipokrito. Ang atong pagkamaayo, sagol man na hambog. Ang atong pagkamaayo, sagol man na pirsa sa unod. So, dili madawat sa tubanan sa Diyos. Apang tungod sa kadako sa gugma sa Diyos, gipadala niya iyang bugtong anak, ibayran niya ang tanang sala, dili na issue ang sala, kaya sala bayad na niya, ang iyang gipangayo na mutuo ka na lang kaniya. O sa dahil ikaw mutuo kang Kristo Jesus, suluban ka niya og 100% nga pagkamatarong, musa maluwas ka. So muna, so kung ang mga tao diri sa kalibutan karon tanan nga mga nagatuo nga ilahang pagpaningkamot mo'y magkaluwas nila, ang ilahang pagkinabuhing matarong mo'y magkaluwas nila, mabili na sila diri. Kaya wala sila mutuo sa buhat ni Jesus Christ sa cross. Sunod sila diri sa 7 years tribulation. Pero pag sunod nila sa 7 years tribulation, automatic na sila na kay manuo man gina sila. Ina naman sa background diri. Grabe ng pagsimba na nila diri, grabe ng pagpangalagad nila diri. Galing lang, mo lagi ang ilang pagpangalagad, pinagi sa ilahan kaugalingong pagkamatarong. Pinagi sa ilang kaugalingong paningkamot. Busa, makasunod sila diri. Ang pinakadelikado na nila diri, kung mamatay sila diri.
Kaya kung mamatay sila din sa panahon sa church age, dili naman sila magkasunod sa 7 years tribulation. So, dili sila makakaplag sa kaluwasan. No? So, nga dapat dili pa mutuo na yun sila sa buhat ni Kristo Jesus sa cross. Kaya kung dili sila mutuo kang Kristo, sa buhat ni Kristo Jesus, nagsalig sila silang buhat, niya mamatay sila, na wala na tsansa. Mas may na magkasunod sila dili, kaya pagkabot dili, mutuo na sila dito. Kaya, sa'yo na ka, pila ka magwawali diri? Ang 144,000 ka mga Hudiyo, automatic magwali diri sa pagsugod yun sa 7 years tribulation. Sa'yo ka, 144,000, magkatag na sila sa entero yuta, magwali. Plus na pa yung mga angels, tulong ka mga anghel, na pa si Moses o si Elijah, then na pa yung mga believers, ng mga luwas diri, mabisa magtago-tago na sila, magwali po na sila. So, daghang mga luwas kaya po sa 7 years tribulation, o po sa katong mga luwas diri sa 7 years tribulation, musunod diri sa kingdom kung buhi sila. Pag sunod nila sa kingdom, kita, di ka naman ta diri, giandam naman ta diri, gi-appoint naman ta diri, gitagaan naman ta position diri, pagkanaot na ito diri, automatic kita maghari uban kanila. Mabito itong subject ni Linda, the Royal Family Honor Code. Ang start nila nga royal, ganun gitawag kita Royal Family Honor Code, mga harianong tangbanay. So yung pag-unahuna sa iyong kahintang karon kung sa kakalisod, ang iyong kahintang karon temporary lang na. Ang plano sa Diyos sa imuhang so manabot ng mga adlaw, maghari tauban kang Kristo Jesus. Ano natin posisyon? Kini mga politikos kalibutan, mawala man ni sila. Kambyuan man ni nato. Kita man ang maghari. There is kingdom. Kini morning kingdom, no? Kung morning kingdom, morning ang north, morning south, morning west, morning east. Yeah, morning middle east. Middle east is morning Israel. Ang Israel mo ang pinakasintro sa kalibutan. Jesus Christ, mag-establish siya o kingdom, siya ang King of Kings. Ang buwan ba yun? Si Jesus Christ mo ang King of Kings and Lord of Lords. And then, magbutang siya o King diri, King diri, King diri, King diri. Siguro na po King diri, King diri. So muna gitawag siya King of Kings. Siya ang hari sa tanang hari o siya ang Ginoo sa tanang Ginoo. So Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Sa pagsugod na sa millennial kingdom, siya na ang magdumala nining kalibutan na. O kinsa mayahang padumalahon. Yes, katong gitawag na to mga dapit, magbutang siya mga dagkog posisyon dito. And in fact, usa sa atong ito na natong bilabay pa dito nga Domingo, ang rank and authority. Adunay magdumala og 5 ka syudad, adunay magdumala na 10 ka syudad, o adunay magdumala og nasod, adunay magdumalag mga nasod. So, wala isgot na din na magdumalag barangay, pero I know na nagapoy magdumalag barangay diha. No? Yan ang panahon na. Nagapoy magdumala o mga gitawag na to o ikaw kung taskulan ka nga magtotoo, malipay na siguro kag nakaisityo dito. O purok pagkani mo ha. Kana kung may gusto o matod pa ni Brindo, kung mo na imuhang pangandoy, ihatag na sa Ginoo. So tinapulan ka sa imong pagpangalagad sa Diyos, adi o magkayangi o wapo kay madawat dito. So kining kalibutan na karon,
pulihan ni Jesus Christ. Pulihan ni Jesus Christ. Sumala pa sa damgo ni Nebuchadnezzar. Di ba natunan na natong damgo ni Nebuchadnezzar? Ang damgo niya, kung sa to, nagdamgo siya, dako kay estatwa. Gikan sa ulo, diri sa iyahang abaga, sa iyahang dapi-dapi, diri sa mo ni dapi-dapi, saan eh? Sa tawag kini, loyens pa ni? Sabi sa iya, sa kanini, diri? Hawak? Hawak. Oh. Yan diri ang dapi-dapi, yatin. Now, naghulagway ka to sa 5 ka kingdoms. 5 kingdoms. Ang unang kingdom na diskutan dito, kay interpret man to ni Daniel, ang sa itong una, Babylonia. Maunang Iraq karon. Ang number 2, mao ang Medo-Persia. Maunang Iran karon. Ay katulo, Grecia. Maunang Greece. Ay ikapat ang Roma. Yeah, napukan ka ng Roma karon, and then mubalik ang Roma sa diri 7 years tribulation. Mo nang makita na to ang lihok sa kalibutan, no? Ang Europe, grabe ang pag-organize nila kay 10 confederated states kun nang magkahinusa diha. So, grabe na po sa kalikon karon, no? So, pwede na sila mo fight sa Russia. Grabe na, nagpakita na sila kaligon. And then, pagka-revive nila niya na, munawag si Jesus Christ, iyahan ang kingdom. Christ kingdom na. Munang sa Daniel chapter 2, kung basahon ninyo na, naghisgot na may tungod sa unong ka-kingdoms na nagapangitabo sa kasaysayan sa tao. Mo ka na, ang kingdom ng hisgutan. O ang last nga kingdom si Jesus Christ. O ang diskutan din na, kini nga kingdom, magpabilin sa walay katapusan. Ang ilang kingdom, nanghanaw man. Panahon ni Nebuchadnezzar, wala. Panahon ni Asueros, wala. Panahon ni Alexander the Great, wala gihapon, undang gihapon. Then panahon ni Titus sa Roma, wala gihapon. Pag-abot nining panahon na, wa man may balog kinsay dictator dire sa Revived Roman Empire, no? Wa ta kay balog kinsay kalima. Pero ang ikaw nung nakahibalog ta na si Jesus Christ, maghari siya as King of Kings and Lord of Lords. O ang iyang paghari, wala naging makapuli pa kaniya. Wala naging makapuli kay Jesus Christ. He will establish His kingdom forever. Muna ang pagkahuman sa millennium, magpadayon ang iyang kingdom sa eternity. O muna tong ang tanang mga tao niya ng panahon na mubalik na sa pagkaanghel. End of human history na. So wala na po yung tao niya ng panahon na. Mubalik na ta sa permirong buhat sa Diyos. Ang first na pagbugnaw sa Diyos, nga din naghimo siya mga anghel. Pero lagi ka na may 1/3 ng mga anghel nga nagrebelde ba ito kaniya. Busa nagbuhat siya tao, naubos ang jutay sa anghel, aron nga masulbad ang gitawag mandulundaong gubat. O kang mga tao, kung mutuo kang Kristo Jesus, may mong magtutuo, ma-replace ka nga tao sa mga anghel nga nagrebelde ba ito sa Diyos. O busa, at the end of the millennium, kung sa kita po sa katapusan sa millennium, ang tanan nga mga tao nga magtotoo, mahimo na putang anghel. So wala na yung gender, wala na yung lalaki, wala na yung babae. Kaya ang diskutan nila sa Mark 12:23, niyan ang panahon na mahimo na sabtang mga anghel. So mubalik ka naghapon sa original nga plano sa Diyos, katong insaktong plano niya nga ang iyang mga binuhat mga anghel, no? So mao kana ato natunan ng 5 ka crowns. Kinsay ka memorize atong 5 ka crown? Ato na crown of righteousness, for faithfulness in the Lord in time. Kung matinumanon ka sa Ginoo sa imong pagpanalagad sa tibok nimong kinabuhi, na crown of righteousness, na crown of joy,
Ang crown of joy, alam niya itong mga magtotoo nga nakadala o mga kalag. Diya si Ginoo. Naiganti na. Kung ang imong anak, imong yung matuto, nga imong nagtubo siya, nga imong Kristohanon, imuhan ang ganti. Munang ka ng inyong mga anak, at imanay ginaan sila. Inurtyon gina sila sa pulong sa Ginoo, siguro ang yun nga, ang pulong sa Diyos ilang masabtan. O ang kaluwasan ilang masabtan. Ganti na. Imong igsoon, imong sangyawan, imong mama, imong papa, imong higala, imong silingan, imong katrabaho, imong ka-eskwela, sangyawan mo na. Kung madala mo na sa Ginoo, nanay ganti. Crown of joy na siya. And then, crown of life. Ang crown of life, una kayo mga pagsulay. Kung sa may imong pagsulay, kung ang imong pagsulay, ikatawaan lang nimo, wa ka mo hihila, wa ka mo iyagak, wa ka mo complain, wa ka magkasuko. Nagpasabot, ang imong pagsulay, kaya rin nimo. Na equivalent nga ganti ang crown of life. Mga nangingon sa James 1:12. Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life. So, sa mga testing no? Busa, di ta mo hilak sa mga pagsulay. Dapat mo katawa ka sa mga pagsulay. Dapat magmalipayon ta kung adun ay pagsulay. Kay opportunity na equivalent na ganti na. Crown of glory. Kinsa ning crown of glory? For faithfulness in ministry. Katong nakay gidala nga mga tao, sa ako nang gingon, wa ang Dios nagkinahanglan og daghan kaayo nga tao. Basi naguna-una mo nga mupareha mo na ng mga dagko kay simbahan din nga nay membro nga tag 3,000, tag 5,000, tag 10,000, mo na inyong giunana. No. As long na kay ministry. Halimbawa, ministry to the children. Ang imong ministry nga to sa mga bata, nagtinarong yun ka, faithful ka sa imong ministry sa ilaha, and then nabutan ka sa imong kamatayon o ka sa rapture, na wala ka maghunong sa imong ministry. Crown of glory na siya. Ako, sigurado ko nga naay ministry kay kamo. Kamo ako man mong ministry. So, potential ko sa crown of glory. Katong mga nagtudlo sa Sunday school, nasa sila ministry. Katong nagtudlo sa jail, nasa sila ministry. Nagtudlo sa mga rehab, rehabilitation center. Nagtudlo sa mga orphanage. O asa man na, mga ministry nimo. Basta na kay ministry, yes, subject kanining crown of glory. Nakitaw ng mga gina-ministeryuhan. Mabito nang akong gusto sa inyo ang tanan, nga kamong tanan, mag-ministeryo mo. Bisan magdili ninyo gasa ang pagtudlo, bisan dili ninyo gasa ang pastor teacher, na mo'y pwedeng mabuhat na mahimot yung ministry. In fact, si Nelinda, naghatag ko ng libro, sugod na daw siya karong Wednesday. So, organize niyo itong mga senior citizen na maglisod ng lakaw. O ampo mo, dari simbahan. Gather mo, mga senior citizen. Na mo yung mga libro diha. Wednesday. That's ministry. That's ministry. Crown of glory na siya. Munang gihisgutan nila sa 1 Peter 5:4. O sa dihang muabot na ang labawng magbalantay sa karnero. Kamu makadawat sa dili madunot nga korona sa himaya. Dili madunot nga korona sa himaya. Imagine that, na kay ministry, bisag gamay lang imong ministry. Wa man dili man padaghanay ang sa Dios. Ang tao na trap sa numbers. Nga murag una nila nga kining yang ministry mo ning tinuod kay daghan kayo. No. Dili man na. In fact, kita kabuwak, kuhaan ta, kuhaan na po sa ula, kuhaan ta, to sa panabo, kuhaan ta, na po sa
asa na? Santo Tomas. Wala na itong ikabalaka kay nga naman kinahanglan magpulang kita. Natay ministry. Ang kabubuton sa Diyos nga natay mga bulubuton. Natay gihimo para sa itong buhay ng Diyos. O sa niyang magabalik na siya, o sa iyang isulti, makadawat ta sa korona nga dili madulot, crown of glory. Ang ikalima, ang incorruptible crown. Ang incorruptible crown para sa self-disciplined life. Ano sa mga self-disciplined life? Kumusta yung kinabuhi? Disiplinado ba gid ka ng Kristohanon? Pagkasayo sa buntag, nag-aampo ba ka? Nagabasa ba ka sa pulong sa Diyos? Pagka tingsimba, dili lang kay sa buntag na ta nagkarakarano kay simba, no? Dapat sa gabi manggod, ready na tayo. Prepare na ta sa gabi pa, tulog na taging sakto kay ugma simba niya, nanatay preparation sa atuang kinabuhi, gi-sanctify na itong kaugalingon in preparation para sa Sunday worship. Para nga hindi ka ugma, di na ta magkarakara, kasi once na magkarakara ka, kuwenta na, makarnal ka. Makarnal ba ka, magkarakara ka. Dali ato, mapaspaso mo, ato na, pagkana mo na, wala na. Kaya mukat na imong kinabuhi. Dili na plaster ang imong kinabuhi. So, mas may man itong plastada kay taas ang panahon. Iputan na to 30 minutes before time. Naanak ka diri, pero taas sa imong panahon. Limpyo kayo mong isip. Nag-contemplate ka, no? Self-discipline. Sa imong pagpakiuban sa imong isip katao. Gikan sa imong pamilya, ato sa imong higala, sa imong siningan, sa imong mga trabaho. Self-discipline ka, no? So, everyone who competes in the games exercises self-control. Ano yung isgutan? Self-control, nagpasabot na nga disiplinado ka nga magtotoo. Nakaipagpugong sa inyong kaugalingon. Bisan man sa mga butang nga nakita nimo nga murag dili maayo, nakaipagpugong. Nakay gitawag poise. Poise, bote pasabot nga ang imong kinabuhi sa gihapon, makadesisyon gyapon sa mga mayong butang bisan man sa mga pressure sa kinabuhi. So, stability even in the midst of pressure. So, na-stability sunod sa inyong kinabuhi. Muna, no? And then, atong natunan ang rank and authority. Kung sa itong rank and authority sa Luke 19:17 to 19, and then Revelation 2:26, naghisgot ka ito mahitungod sa mga ranggo. Ato na magdumala o atong basahon sa makadyot. Ato lang dili lang kayo na ito atagan o taas ng pasiya. Kaya ato naman natunan. Atong basahon ang Luke 19:17 nga sa 19 o kining Revelation 2. Okay. Luke 19:17 to 19 nagingon din og siya mingon kaniya mao kana mayong ulipon tungod kay sa jutay na paminaw ha wa siya naghistot diri dinangko ha tungod kay sa jutay kayo kasaligan ka man diay jutay lang kayo bot pasabot gamay nga mga buluhaton no tungod sa jutay kayo kasaligan ka man diay ikaw ikapahamutan nga magbubuot sa napulo kalungsod. Kasaligan ka man sa gamay ng butang. Gamay lang butang ha? Wa siya mingon nga dapat dako din kaya kung congregation, wala sa ningon. Wa siya nagingon nga dapat sikat din ko kayo sa tibok kalibutan. Dili na mo requirements niya. Ang iya nga kung unsa tong gihatag nako sa imuhang gamay, kinahanglan faithful ka. Kinahanglan matinumanon ka sa imong buluhaton hangtod sa katapusan.
Paminsan, kay kasaligan ka man sa mga gagmayng butang, saligan ko usab ikaw sa pagdumala sa napulo ka mga nasod. Di na basta-basta napulo ka mga nasod, no? Napulo ka mga lungsod. Napulo ka mga lungsod means cities, no? And then verse 18, ug ang ikaduha miduol nga nagingon, Senyor, ang imong usa ka mina hindugangan og 5 ka mina. Og siya mingon kaniya, ug ikaw ikapahamutan nga magbabuot sa 5 ka lungsod. So, nay nagdumala og 5 ka lungsod, nay nagdumala og 10 ka lungsod. Di na. Kuha naman na. Gobernador naman na. Basta 5 ka lungsod. Kay ang mayor city, isa raman. So kung 5 ka lungsod, gobernador na. Kung 10 ka lungsod, pwede na nasod. Now, diri sa Revelation to, kini sa Revelation to, murag mo na siguro na ipanglo sulat din na mga ki diha. Kaya ang iyang gihisgutan diri, mga nasod ang iyang pagkadumalahon. Okay? Okay, there is a Revelation 2:26 na gayon, kaniya nga magamadaugon o magatuman sa akong mga buluhaton hangtod sa katapusan. Napaminaw ha? Kaniya, isa man yung kaniya dere. Everyone. Bising kinsa na to. Ayaw pa kuna-una nga, wa man yun ko'y katakos niya na, wa man ko'y talento, wa man ko'y abilidad, wa man ko'y nahibaluan. Ayaw pa kuna-una niya na. Basta ang iyang istutan dere, magmadaugon kasi mong Christian way of life. Mato pa niya. Kaniya nga magamadaugon o magatuman sa akong mga buluhaton hangtod sa katapusan, igahatag ko ang pagpanggahong ibabaw sa kanasuran. Ibabaw sa kanasuran. So, adunay gitawag na to ranking sa malabot ng mga panahon. Pero kana mabitaw na nga, ang kalibutan na ito, no? Matong pagkatanawang karon nahangol sa power. Pero ang power ng ilang gitimuha, temporary lang. Lumalabay lamang. Samantalang ang Diyos nag-andam og power nga walay katapusan. Ikaw, asa man kami kung ikaw kung papilion? Kining kalibutan na karon nga mahimo kang presidente, temporary na ni. In fact, itong mga presidente, natay presidente karon nga tarong mawala raman. Pagkapilakadlaw na po, natay presidente nga daot, mawala po. Pulihan na po tarong, wala rin hapon. So ang mapuli na to, tarong daot, rin isang presidente. Mawala rin hapon na sila. Panala po, daot, hurot po ka daot. Ngunang atong nasod, daot yun. Istoryahan namin ni Grace, layo rin daw kayo ang Pilipinas sa Thailand. God, naibalo naman kita na Grace, nga unsa magyod. O unsa kadaot ang atong nasod, muna kadaot ang atong mga leaders. In fact, sige lang na sila debate diha sa Kongreso. O walay gihimo nga atong nakita dinha nga makatabang nato sa mga tao. So, ginanin eh. Kung daot ang atong leaders, daot ang atong nasod. Muna nga, ambot, kinsa kayo magpapili nga tinuod yun na magkatabang sa atong nasod. No? Si Jesus Christ, agad, pagbalik rin ni Jesus Christ. Muna nga kita karon, samtang nagatuon ta sa pulong sa Diyos, focus ta sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos mo ay permanent. Ang kalibutan, temporary lang. Based ang pag-unsay posisyon mo. Si King Nebuchadnezzar bitaw, hari, siya imperyo sa unang panahon, wala man. Si Asueros, wala. Si Titus, si Alexander the Great, wala man. Ang atong mga presidente, tanawa atong mga presidente, nagpabilin ba? Ang atong presidente karon, hapit na po ni Mahuman siya. Hapit na po ni Mahuman.
Pulihan na po lang yung presidente mo, managya po na. Pero ang saan sa Diyos, adunay power nga ihatag niya kanato, nga din walay katapusan. So, munang sarang an authority, no? Munang sarang an authority. Now, atong pagkatunan sa makadyot kining gitawag etymology and isagogics, before kita muadto gyud sa millennium, no? Sa dili pa ta mo adto sa pagkanaog gyud ni Jesus Christ, pagtunog niya sa bukid sa Olibo. Dili siya munaog ha sa Middle East gyapon. Ato na nabasa ang Daniel chapter 2, nabasa na nato ang Daniel chapter 7, Daniel chapter 8, ang Daniel chapter 9, ato lang pagkabasahon. And then basahon nato ang Ezekiel 38, Ezekiel 39, kaya naghiskot na mahitungod sa gubat sa 7 years tribulation dire. Ezekiel 38, 39, and then basahon na to ang Zechariah chapter 14. Kaya ang Zechariah chapter 14 mao nang pag-atake sa tanang mga nasod sa Israel. Tabangan ng Israel niya na. Tanang mga nasod yun, dasmang na sila sa Israel. Karon ay sa kibulong niya na gamay lang sa pila lang na mga nasod pang nag-atake sa Israel. Pero pagbasahon nimo ang Zechariah chapter 14, tanang mga nasod puntarya sila sa Israel. Ngano man, unsa may botok na? Pakana mo ngano man yung tabangan man ng Israel. Si Satanas na ibalo siya. Hapit na ang iyang panahon. Gamay na lang niyang panahon. O busang mag-wild pagkayo si Satanas, gusto niya nga mahurog o kamatay ang mga Hudiyo. Mao ginay plano ni Satanas. Daghan ang panahon nga ang mga Hudiyo hapit mahurog o kamatay. Na, gikan pa sa ikanhong gubat. Hapit to sila mahurog o kamatay. Gipang butang sila sa gas chamber ni Hitler. And then, karon ato nakita ginatsige na po na sa tabangan. So pagabot sa Zechariah 14, tabangan na po na sa king of the west, king of the north, king of the east, king of the south. Tanang mga nasod mo atake nila o yan ang panahon na sa gihapon mo nang giingon sa Matthew 24:22, kung wala pa ubos kini nga panahon. Kung wala pa ni gihimong 7 years, wala untay tao na maluwas. Buti pasabot sa kagrabe sa kagubot sa 7 years tribulation, walay tao na makasurvive. Walay makasurvive na tao kung wala gihimong 7 years na. Ibutan gihimong ng 8 years, walay tao makasurvive. Gikastigo ang dagat, mamatay ang pagkaon sa dagat, kastiguhon ang yuta, ang mga fruit trees, mga grass, mga vegetables, mga sunog. Asa may pagkaon ng tao? Ang tubig mahimong pait, kung sa paimnon sa tao. Ang adlaw, musubra ang iyang kainit, gubat pa diri, naggubat pa diri, grabing gubat. Kung saan pag-survive sa mga tao? Huwag tao nga makasurvive. Pero ang Diyos, tungkol kay omniscience, kung sa iyang gingon sa Matthew 24:22, iyang paubuson ka ng panahon na. Iyang ginapaubos ka ng panahon na. Kaya naman, huwag makasurvive kung patasan na siya. In fact, sa Revelation chapter 11, 10:11, gitanggal niya ang thunder. Napamunta ito yung thunder. Gikan sa 7 trumpets, 7 vials, 7 cells, 7 thunders. Upatunta na siya. Wala na nagipasulat ang 7 thunders. Now, there sa Matthew 24:22, yung ingon din Ungkon ang gidaghanon niya itong mga lawa, wala pa pagkupsi, wala untay tao maluwas. Apat tungod sa iyang mga pinili, ang gidaghanon niya itong mga lawa, pagkupsan. So, muna 7 years lang gini siya.
7 years lang. Ang 7 years tribulation, mupo lang din kayo. Murag, usa lang ka termino sa usa ka presidente sa nasod sa Pilipinas. 6 years lang ang term, kulang lang isa ka tuig, no? Mupo lang kayo. So, pamuba na siya. O dito sa Book of Revelation, gitanggal ang thunder. Ayaw wala nag-isulat ni John the Beloved ang thunder, kay yes, kung madugangan pa og 7 thunders, wag itaw nga mag-survive. So, grabe ang kagubot. Grabe ang kagubot nilang panahon na. Now, diri sa etymology and isagogics of the word crown, adunay mga kinahanglan mo atuta sa the origin of the word, no? Kasi ang crown mong good nasulat sa mga sa panahon sa Roma. Eh sila man tong Roman Empire man to. O sometimes si Apostol Pablo nagsulat sa mga epistles, mao ning nasulat niya ning crowns. So the Bible must be interpreted in the time in which it was written. The crown of the Roman Empire are the pattern. So ang pattern ning crown nganong nasulat ni Apostol Pablo ning 5 ka crowns. Naka-memorize na ba mo sa 5 ka crowns? Ang sa una? Na crown of life, na crown of righteousness. Crown of righteousness ang una. Sunod? Crown of joy. Ang sunod? Ha? Crown of life. Ang sunod? Crown of glory. Ay kalima? Incorruptible crown. Na crowning so malabot nga mga adlaw. Memorize mo sa mga bersikulo. Murag dingi silang uban. Murag dingi sa siguro ang bersikulo. So, dala. No? So, adunay crowning so malabot nga mga adlaw. Bisan kung sa itong kahintang karon, na-crowning. Naihinatagay o sa estudyante pa na, naihinatagay o ganti. Ganti man ang crown. Crown means victory. Sa mga beauty pageant o sa netabo kung daog sila, sila crown. Muna, crowning. No? Kung nagmadaugon ka sa imong Kristohanong pagkinabuhi karon, naihinatagay o crown sa malabot ng mga tao. Kung atong pagkatong na siya, no? Etymology and isagogics of the word crown. No? So the Bible must be interpreted in the time in which it was written. The crown of the Roman Empire are the pattern. The Greek word is Stephanos. Kini, the Greek word is Stephanos means crown. A reward for winning. Kining word ni Stephanos, Grego ni siya, no? Sagikan sa Grego. Morning sa winning. A reward for winning. Now, napoy Greek word nga diadema. Duha na siya, no? Pasig malipat ko nini. Nay Stephanos o napoy diadema. Now, unsay kalainan nini? The Greek word diadema means a crown for a king, used for the second highest decoration in the Roman army. Now, just remember para makuha ninyo. Kining duha ka crowns unsa kining una? Stephanos. Ang ikaduha is diadema. Now, ang Stephanos nga crown, unsa daw? A reward for winning. Pero ang diadema means a crown for a king, used for the second highest decoration in the Roman army. Sa ito pa, kung imong sabton, kung nagmadaugon ka sa imong Christian way of life, nakay crown. So, unsa nga crown? Stephanos. Nganong Stephanos man? Nganong dili man diadema? Now, paminaw, nganong dili diadema? Ang diadema para sa gitawag na to mga ningabot sa espirituhanong pagkahantong. Katong taas kayong level lang yung spirituality. Nga bisan pag unsaon lang yung lawas, bisan pag dugsak-dugsako lang yung lawas o kuhan, di yun siya mobiya, siyang pagpangalagat kang Kristo Jesus. Willing siya nga magpakamatay alang kang Kristo. So, qualified siya. Nining gitawag na to diadema.
pwede siya maghari sa malabot ng mga panahon. So walang akong ipasay sa inyo ang lahi ang duha. Ang Estepanos, pwede ka nga na imong winner, pero dili dayadima ang imuhang makuha. Kaya ang dayadima, nganong nga Estepanos lang ang gisulat diri sa Biblia. Tungod kay nakita din nga dili daghan ang mahimong magtotoo nga hamtong. Gamay lang yun ang magatubo sa spiritual maturity. Gamay lang yun kayo. Muhilak, manganit tagwa na bugas. Di manganit kadaog sa bugas lang. Kung sa pagkahaog, mga pagsulay nga dagko. Subusa, ang gislutan din sa dayadima, ikaw kung mangandoy kay dayadima, maangko ni mo ni. Pero mo lagi na. Sugot ka, natuhugon yung lawas. Sugot ka nga, duslag ko na yung lawas nga, bisang pag unsawang ka, bisang pag unsa ka kapoy ang pagpangalagad, bisang pag way tulog, bisang pag gasto kayo. Huwag kayo kung kahandlok sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Di gani mo i-deny ang Ginoo sa imong kinabuhi. Yes, dayadima. Mag-aspire ka niya na, di mo nag-ingon ni Pastor Brendo nga, mangkunin mo na. Pero merong sa Biblia, kasagaran nga gisulat, kini man yung Estepanos. Tungod kaya ang gislutan din ha, gamay lang ang magmadaogon. Gamay lang din ang magmadaogon. Pag mabasa ka sa Book of Revelation, alang sa mga nagmadaogon. Pwede naghanang nagmadaogon din na sa Revelation. At ang pasahod ka dyan din sa Revelation ba? Kaya pwede naghanang gislutan din yung nagmadaogon, pero pila ni silang nagmadaogon. Libutan na to, sa tuwa din posible pa, way nagmadaogon, no? Okay. There is 2, Revelation 2, verse 7. Matupati, ang Adonai igdulungog, kinahanglan magkapatalingog sa sulti sa Espiritu ngadto sa Iglesia, ang magmadaogon tugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy, nga nagahatag og kinabuhi nga naa sa paraiso sa Dios. Maning unang nagmadaogon. Og ang verse 11, ang Adonai igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa Espiritu ngadto sa Iglesia. Kaniya nga magamadaogon, walay gahom sa pagdaot kaniya ang ikaduhang kamatayon. Nag-iskot na po sa madaogon. Pag-abot diri sa verse 17 man siguro ni, ang Adonai igdulungog kinahanglan magapatalingog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia, ang magamadaogon paghatagan ko sa mana nga tinaguan, o paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masamtan ni bisan kinsa gawas kaniya nga mo'y magadawat niini. Now, diri na po sa Juan verse muna ni sa 26, kaniya nga magamadaogon o magatuman sa akong mga buloton hangtod sa katapusan, igahatag ko ang panagkahom ibabaw sa kanasuran. So puros madaogon na yung isulti din Pero kinsa man yung mga nagmadaogon, gamay lang. Busa, wala kayo gi-mention ang diadema. Kung sa'yo gina-mention sa crown, Estepanos. Estepanos ka na may nagmadaogon nga dili gyud tong pinaka-taas nga level sa ilang spiritual maturity. Ang mga apostoles, asigurado na niya ng mga apostoles kay abot magyud sila sa kamatayon silang pagpangalagad sa Diyos. Halos silang tanan man gyud gina-persecute man gyud. O na humad gyud nila ilahang mga puluhaton. So diadema is not used because very few believers will rule with Christ during the millennium. No? Kung sa daw, ang diadema wala kayo ginagamit diri sa Bible. Why? Because very few believers will roll with Christ during the millennium. Gamay lang gid ang mag-roll with Christ during the millennium. Pila lang muna akong ibutang diha. Pero kita, kabanay ta sa mga hari, ha? Kabanay ta. In fact, part ta sa royal family of God.
mga harianong banay ta. Manununod ta sa mga unsay ana sa Dios. Apan bisang manununod ta, pwede nga dili na to maangkon ng mga dagkong posisyon ya, no? Kanang dagkong posisyon para lang na sa mga nagahamtong katong gitawag na to ultra super grace believers. Unsa man tong ultra super grace believers? Mao na tong mga magtotoo na di na gyud ang ilang pagtuo di na mabukto. Katong bitawng 5 Hebrew word for faith, unsa to kalima? Kaba. Unsa man tong kaba? Nakabahan ka? Yes, pulong nga wait. The strongest word for faith in Hebrew. Nga bisan magbubuyod siya dako kayong barko, di siya maputol. Bisan kung sa kanang pagsulay sa kinabuhi, di gyud maputol. Ang iyang pagtuo, pagpangalagad sa Dios. Kaba, wala siya, no? Nagpasabot ng iyang pagtuo, wala na yung magkaunsa sa iyang pagtuo. Magkana mo, Pastor, mahadlok pa biyata. Tinukod ba na, mahadlok pa ta. Pero, yes, ano na yung mga tao nga dili nila ikambyo ang kahadlok sa ilang pagpangalagad sa Diyos. She said, go, dito ra. Namusunod na sila, no? Okay, padayon ta. The Latin corona. Napoy corona. No? The Latin corona was the highest decoration in the army and is the exact equivalent of the Greek Stephanos. Kining sa Latin nga corona, mamawa ni siya sa Stephanos. So, di na mo magkalibog niya na, no? Kung sa Latin corona, Stephanos sa Grigo. Sa tuwa crown, o sa Bisaya, tawag ihapon nato sa corona, no? So, ang corona is Latin ka na siya ng pinulungan. Na-adapt ihapon nato ang sinultihan sa Latin, no? So, the Roman had many different crowns as decorations in the military. They also give crowns to the winners of athletic contest. So, dili lang ka naghatag sila crown sa mga sundalo, napon sila gihatag ng crown sa mga atleta. Now, number one nga corona ang gisgutan diri kining corona obsidionalis. Obsidionalis. A wreath of golden strands was the highest decoration. This was given for breaking a blockade or raising a siege. Katong sa panggubatan bitaw, sa gubat, lagi na yung mga sa tawagan na, balaki din ha. Kaya halimbawa, doon ka nasod, maggubat na sila. Paggubat nila niya na sila yung boundary. Magbutang mo na sila sundalo, mga frontline din ha. Frontline din rin. So sige na sila, paggubatay din ha. Galing kayo, ang gubat na ito karon conventional naman lagi. Di man ito pare sa una nga close fight yun. Pwede pa ganun, magsinumbagay mo kung nangalagpot na yung armas, sinumbagay na lang yun. No? Pero karon wala na. Paluparay na imuhang udyong, imong patabok sa pikas nito. So, ang igisgutan din sa corona obsidionalis, sa diyang mabungkag ni mo itong nagbabag ni mo ng mga kaaway. Mabrihan ni mo itong nagbabag. Unya, pag-abri na makasunod ka sa ilahang city. Lingkod sabi, lingkod. Makasunod ka sa ilang city, kuha na siya. Gitawag na siya corona obsidionalis. Mo na yung madawat. Corona civica. Kining corona civica, dapat makasabot mo nini. Kaysa yung tagay ni siya. Gikuha ni siya sa mga civilian. No? Ang corona civica, a crown of golden oak leaves. This was awarded to a soldier who saved the life of another citizen in battle. Halimbawa, gubat na, nanay-gubat. Pag-gubat niya na, ang usa ka sundalo, nakita niya na naibata nga nagtago diya sa lumang. Ito tanto, gamay nga kaiba na siya. Niya nakita niya ang kalaban nagpadulong nga dito. Bisag unsa ka dangerous na siya. Tungod kay trabaho sa sundalo ang pagprotekta sa lives, sa property, sa yang nasod. Kung maluwas niya ang mga bata, crown na siya. Unsa nga crown? Civica.
corona sinika niyang malawat. Mga sa mga sundalo. So, ikatulo, crown na balis sa Navy na po from the word Navy was the highest decoration in the Navy for destroying a fleet or the first marine to board an enemy ship. So, kung ang mga sundalo, mga Navy, naggubatay sila. Nya, ikaw tong nakaguba sa yang barko. Sa kalaban ninyo itong barko, no? Pero na-destroy ni mo ba? Kana siya, makadawat ka niya na o corona na palis. Or kaha, ikaw ang unang nakakatkat niya na nga barko. Pagtanaw ko mo nga napili na sila, ning katkat ay ka dito kay imong pagbutlong mo to, dakop o patay pa itong mga na dito, corona na palis na. Nagpasabot nga sundalo ka na aptik isok o ka likon, no? Corona na palis. Now, ano na po yung Corona Morales? Corona Morales was awarded to a first soldier who sailed the wall of a Basin City. Kining Corona Morales, katong imong nasukat dayon ang dapit nga inyong nakungker. Kaya balong na lang gubat sa Ukraine karon sa Russia, pag mailog nila sa probinsya o sa ka-region, ilahada yun ang butangag flag. Once nga butangan nila ng flag, nagpasabot nga, nailog na nila. So, nana siya, Corona Morales na siya. And then, Balyaris was awarded to the first soldier to reach the enemy lines in battle. Para itong enemy lines, kining mga sundalo, namin mga sundalong Talawan po ba? Naligid mo dasmag dito sa ikaw daw. Dasma, para lang yung ka makakuha ng ganti. Mudit sunyo kag ato dito sa enemy's lines. Ikaw kayo unang mamatay ba? So na yung mga sundalo nga magpapaluya-luya yun. Pero yung mga sundalo nga makasurvive sila, makaabot sa enemy's lines. Sa iyo na nagkabakbakan mo din na, ikaw na sa tubangan. Frontline mo na. Pero kung kinsa tong sundalo nga unang nakaabot dito, nga buhi siya, nasi madawat nga Corona Balyaris. And then Corona Aurea was a golden crown for gallantry in battle or any heroic act in battle. Katong heroism ni mga aksyon dito o trabaho sa pagubatan. And then ang last is the Corona Triumphalis. Ano po yung Corona Triumphalis? Corona Triumphalis was awarded to victorious commander. Para po sa mga commander, no? So, kung sila nagdumala sila, halimbawa, captain sila, o major sila, o lieutenant colonel, o general sila, sila ang nagdala sa operasyon, niya, nagmadaogon ng ilang operasyon, Corona Triumphalis ang ilang madawat niya na. Kita, dili lang kayo na hibalo niya na, kay dili manggutang mga sundalo. Pero ang mga sundalo, nahibalo sila. Di ba na yung mga ibitay-bitay, ano nila, usay ng accomplishment? Pattern na sila sa gitawag na to mga award kikat pa sa Roma. Kaya ato lagi panahon na ang Roma man ang imperyo sa tibok ng kalibutan. So its crown included monetary reward. Yes, money na madawat. Appeal ang monetary reward. Freedom from taxes. Libres na taxes. No? Children educated at public expense. So yung anak, paskulahon sa unsang eskwelahan na, niya ang magasto niya na, ang publiko, ang gobyerno, ang statue of the person erected in the public square. Pwede pa ka tukuran lang estatwa. Kung hero ka yun, butang ka kanila ka ng, kaya nga itong mga hero, ano na nga hero na sila? Na yung mga dagkong impact na sila sa atong nasod. So yun na po na magapanghitabo sa mga sundalo na diin may sugon nga nagabuhat sila ng responsibility. Now next Sunday atong padayonon ang maturity and integrity apala si Pastor Henry, so maputol na po dire, no? I just do hope dito na po sa
another Sunday atong ipadayon kini siya hantod nga moabot na kita sa milenyo, no? Hantod nga moabot sa milenyo. Kaya hindi lang sa tataman o ngayon ang sa pagtindog, mag-aabot ha. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon nga niyatagan ka na mo, salamat sa imong mga pulong, salamat sa mga paglaom, nga imong gihatagan ka na mo, pinagi sa imong pulong. Yes, Heavenly Father, wala kami nagkinabuhi, nga taman lamang nining kalibutan. Kung nagkinabuhi kami, taman lamang nining kalibutan, pagkamubok nining kalipay, Father God. Apan salamat nga ikaw nagasaad nga di ka na mo o kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi, loyo nining kinabuhian. Nga mo ka na nga mong paglaong, Father God. Nga din magapangalagat kami nga hakanin mo sa tibok na mong kinabuhi. Salamat sa iyong grasya, sa iyong gugmaw kaayo. Akong ginauli at ng pagpasalamat, pagday, paghimaya, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.